Okay, so for this additional na option na gagawin natin, magka-copy na lang ako dito. And so, ang gagawin ko, copy, then paste. So, maglalagay lang tayo ng 6 option. Lalagay natin as update student. Okay, so ito yung another function natin to update yung name ng student natin. So, ang gagawin natin next dito sa baba, so magkakaroon tayo ng elif ulit. Sasabihin natin choice is equal sa 6 kasi ito yung number 6 na options natin. Then after nun, maglalagay tayo ng name and then equal natin siya sa kunin na lang natin dito. Copy, then paste. So dito kasi sa number 6 na option natin, since we're updating yung isang student, ang gagawin natin, we will ask yung user natin to enter yung student na gusto niyang i-edit yung pangalan. That's why meron tayong name dito. Then next is magkakaroon tayo ng if. Sasabihin natin if yung name na yon ay sabihin natin if yung name na yon in students. Yan. And then after nito, ang sasabihin natin, for example, nag-e-exist yung pangalan na yon sa students natin. Gagawin natin, kukunin natin yung name underscore or sabihin natin new underscore name. Then, equal natin siya sa input. Yan. And then, sasabihin natin dito, enter new student name. Yan. So, ibig sabihin, una, papalagay natin yung pangalan. If nag-e-exist yung pangalan na yon sa students natin, tatanungin natin yung new name ng students na yon for editing. Now, next naman is magkakaroon tayo ng extra if dito. Sasabihin natin if yung new name na yan in students, yan. So, i-check kasi natin dito if yung name na yon is already exist na siya. So, kung already exist na siya, magpiprint na lang tayo dito na and then sasabihin natin name already existed. Yan. So, ibig sabihin, bawal yung same name sa mismong mga students natin. So, dapat unique names lang yung meron tayo. Then, magkakaroon tayo ng else. Sa else natin, dito natin i-remove or papalitan yung pangalan ng students natin. So, ang unang gagawin natin is tatawagin natin yung ating students and then gagamit tayo ng .pop. Okay? So, sino yung ipapop natin? Yung name ng students. So, anong ibig sabihin ng function na to? Kung ang ating data, let's say for example, meron tayong din na name na student at meron siyang subject na C++, tapos 90, meron siyang Java, tapos ang grade niya ay 80, then meron siyang C#, tapos ang grade niya ay 95. So, ang pop guys, ang ibig sabihin nito, magre-remove tayo. So, since ang nire-remove natin is yung name, so mawawala yung name dito. So, yung matitira is etong mga subjects na meron tayo. Now, i-assign natin yung mga subject na yan into new name. Okay, kasi magkakaroon siya ng new name. So, ililipat lang natin yun, etong mga grade na ito sa new name natin. So, paano natin siya gagawin? Ang gagawin natin is, tatawagin natin si students, tapos tatawagin natin si new name, and then equal tayo dito. So, ibig sabihin, since ni-remove na natin yung name dito, ito yung matitira, subject, ipapasa natin siya kay new name.
So kung ang new name natin ay Pretty Dean, so Pretty Dean, eto na yung mga subjects niya nun. So ganun nagwo-work yung else natin kung paano nag-a-update. So dito magkakaroon na lang tayo ng print and then sasabihin natin student name updated successfully. Okay? So ngayon meron tayong if dito. So magkakaroon lang tayo ng else dito. So sa else natin, sasabihin natin magpi-print tayo. Then sasabihin nyo lang student not found. So dito kasi sa if natin nag-e-exist yung student. Dito naman sa else hindi siya nag-e-exist. So para nag-search siya nang wala sa mga students, sasabihin nyo students not found. Okay? So run natin yung program. So mag-input muna tayo, add student. So lagay natin si Dean. Then Dean added and then meron siyang given na ID. Then view muna natin siya. So number 3. So Dean, tapos wala tayong nilagay na grade kaya none siya. Pero i-edit natin siya. So mag-update tayo. So lagay daw natin yung student name na i-update natin. So since ang student lang natin dito si Dean, so lalagay natin yung Dean. Then enter new student name. Lalagay natin Pretty Dean. So student name updated successfully. So i-view natin siya ngayon and then eto na yung new name niya. Pretty Dean and then yung mga subjects niya. So ngayon nakakapag-update na tayo ng student's name dito sa system natin.